Good morning, class. Before we start, let's all stand and let's pray. Lord, thank you for this day. Amen. So, class, pakipulot ang mga kalat natin sa mga mesa or sa paanan at itapon ito sa tamang basurahan. Lahat ba ngayon ay present? Okay, very good. Kung lahat kayo ay present, sino ang makakapag-recall ng topic natin kahapon? Okay, tama. A girl planting a vegetables. So class, I have here a picture. I want you to look at this picture. What do you observe in this picture? Okay, very good. Pagtatanim. So what do you think our topic for today? Okay, very good. Vegetable gardening. So our topic for today is vegetable gardening. I read the definition of vegetable gardening: vegetable farming, growing of vegetables, crops, primary for use as human food. So kailangan natin ang vegetable gardening para sa ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na ay napakasustansya ng mga gulay at pwede natin itong pagkakitaan. Bilang isang bata, napaka-importanting malaman natin kung paano ang pagtatanim ng gulay. So, there's a steps to start vegetable gardening. May 10 dito na step sa pagsisimula sa pagtatanim ng ating mga gulay. So, for number 1, choose the right location. Choose a location for the garden that has plenty of sun. If you don't have enough space, you can plant in a container or pot. Sabi dito, maghanap tayo ng pagtatamnan natin na nasisingagan ng araw. At kung wala ka namang pagtatamnan na malaking space, kumuha tayo ng mga paso or pwede rin sa sako. So, sino yung mga may tanim sa bahay na nakalagay sa paso? Okay, maganda kung ganyan, may mga tanim kayo. So, sa number 2, select your veggies. Decide what produce to include based on your climate, space, taste, and level of expertise. Nakadepende rin sa space or klima ang ating itatanim na gulay. So, kailangan ang bilihin nating mga gulay ay nakadepende sa ating klima. Dahil kung magtatanim tayo ng gulay na hindi niya ito season, mamamatay ito. So, sa ating number 3, prepare the soil. Mix compost and natural fertilizer into your garden to condition the soil for your plants. Sa pagtatanim, mga bata, napaka-importante ng soil. Dahil kung walang soil, walang tanim, walang pagtatamnan. So, mix compost and natural fertilizer into your garden to condition soil for your plants. So, need din natin ng magandang soil upang mabuhay ang ating halaman. Hindi lang po basta-basta ang soil. Kailangan natin ng magandang soil. So for number 4, check planting dates. Growing conditions and refining your cycles are different depending on the plant and the season. So gaya ng sabi ko kanina, nakadepende pa rin ang ating itatanim sa season. Dahil kung hindi niya to season, mamamatay ito. So for our number 5, plant the seeds. Place your seeds or plants into the soil, following the depth and spacing directions carefully. So dito naman sa number 5, dito na natin ilalagay yung seed natin sa lupa. So kailangan niya ng tamang lalim at space. Kailangan din natin siyang itanim ng maayos upang hindi ito masira. So number 6, add water. Gently spray the garden with water to keep the soil evenly moist throughout the growing season. Kailangan natin siyang diligan para hindi mamaga yung lupa. Pero hindi lang basta-basta diligan. Kailangan din natin siyang gently na diligan. So for our number 7, step 7, keep the weeds out. Mulching is the most effective way to prevent weeds. Add a 2 to 4 inch thick layer of organic mulch to your garden to keep the weeds
from overtaking your crops. So, ang weeds ay damo. Kailangan nating tanggalin ang mga damo sa ating mga pananim upang hindi sila maapektuhan or masira. Dahil ang tubig na dinidilig natin sa ating halaman ay kinukuha ng mga damo. Kaya hanggat maaari, hindi pwedeng may mga damo sa ating mga pananim. For our number 8, step 8, give your plants room to grow. Check the spacing guide on the seed packets and be sure to remove crowded seedlings right away. Napakahalaga ng space sa ating mga pananim. Dahil kapag crowded ito, hindi sila mabubuhay at maapektuhan ng mga hindi sirang mga gulay. Step 9, fertilize as needed. Lightly till the soil by hand and add fertilizer to keep it rich. Mga bata, napaka-importante ng fertilizer sa ating mga pananim. Dahil dito, na tatanggal natin ang mga peste at hindi ito agad-agad nasisira. At mas lalo pang dadami ang mga bunga nito. So number 10, last step, reap what you sow. Harvest vegetables when they're young and tender, but only pick them when you plan to use them. Sabi nga nila, kapag may tinanim, may aanihin. Kaya sa inyo, mga bata, habang bata pa kayo, magtanim na kayo ng mga gulay sa inyong mga tahanan. Dahil malaking tulong ito sa inyong pamilya at sa inyong sarili. So, vegetable gardening consists of selecting a site, planning the garden, preparing the soil, choosing the seeds and plants, planting a crop, and nurturing the plants until they are ready for harvest. The end result is fresh food just to eat, share, or sell. Gaya ng sabi ko, malaking pakinabang ang gulay sa atin. Lalo na't ngayon, mahal ang bilihin sa palengke. May naintindihan ba kayo mga bata? Okay, very good. Kung ganon, mag-proceed na tayo sa ating activity. So, para sa ating activity, mga bata, answer in a piece of paper the following question. So, may part 1 tsaka part 2. Sa part 1, write the correct sequence of steps to start vegetable garden. Sa part 2, explain the benefits of vegetable gardening to farming and communities in 3 to 5 sentences. Are you done, class? Okay, I count 1 to 10. Please pass your paper in front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good, class. Okay, class, before we go for your assignment, in a short bond paper, draw your ideal vegetable garden. So, that's all for today. Bye!